Isang mapagpalang araw po ng Martes, August 19, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan, kababayan, ay minomonitor pa rin natin ang pagkilos at galaw nga po nitong si Bagyong Waning. Ngayong araw po ng Martes ay inaasahang lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at mawawalan na po ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kung makikita nyo naman, pahina na ito ng pahina. From tropical depression, inaasahang babalik ito sa pagiging low pressure area. Ito namang isang bagyo, mga kaibigan, na nandito po sa may bandang kanluran ng ating bansa. Kung makikita nyo, isang ganap pa rin ito na tropical depression at patuloy pa rin ito nakakaapekto sa habagat. Pero sa ngayon, eto mga kaibigan ay palayo na ng palayo, inaasa sa mga susunod na mga oras ay mawawalan na rin po ito ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero ipapaalala ko lang, meron tayong panibagong sama ng panahon or pamumuo ng kaulapan o cloud cluster dito po sa may bandang silangan ng ating bansa. At sa ngayon, meron itong lakas ng hangin na 35 kilometers per hour. Sa mga susunod na mga oras, within the next 24 to 48 hours ay magiging low pressure area ito na merong medium to low chance po na maging isang ganap na bagyo. Kung makikita nyo, mga kaibigan, mga kababayan, ang direksyon niya ay dito po patumbok sa ilang bahagi ng Visayas area, Central Luzon at Extreme Northern Luzon dahil doon po papunta ang sirkulasyon ng hangin. Kapag ito po ay nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap na bagyo, tatawagin po itong bagyong isang sa loob ng ating par. Pero may mga posibilidad naman na pwedeng mangyari, mga kaibigan. Possible din naman na hindi na ito makaabot sa ating Philippine Area of Responsibility at malusaw na lamang po, mga kaibigan. Pero magkagayon man ay na rin sa ating tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential. Pasok ho kasi sa week 1 natin, August 18 hanggang August 24. Ito po nga sama ng panahon na yan. Ayan po, mga kaibigan, yung bilog na yan ang aking tinutukoy. So meron pa rin naman itong medium chance na maging ganap na tropical depression or bagyo kapag naging LPA na. So ipanalangin natin yung mga pagbabago sa sirkulasyon. Ang tanong ngayon, kung ito nga po ba ay makakaapekto or maglalandfall sa ating Philippine landmass. Kung ito nga po ba din ay magiging isang typhoon or super typhoon category. Sa ngayon, ang chance sa mga kaibigan nito ay mahina, or hindi ito nakikita ng potensyal na magiging malakas na bagyo. Kasi mga kaibigan, ilang oras natin itong minonitor at hindi po siya nagbabago sa 35 kilometers per hour. Kapag ang isang bagyo kasi, mga kaibigan, ay malakas, mabilis ang kanyang sirkulasyon. From 35, 45, nagiging 55 hanggang to 75 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Mabilisan yun, mga kaibigan. Samantalang yan, hindi naman po. Pero hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad ho na pa pwedeng mangyari dahil siyempre, kasabay niya yung hangin, mga kaibigan, yung high pressure, mga kaibigan, pataas, na posibleng magbigay ng mga paglakas sa kanya, or pag-develop. Nag-i-intensify naman kasi, mga kaibigan, ng mga LPA or mga sama ng panahon. Ngayong araw din, mga kaibigan, ng Martes, inaasahan pa rin natin ang area po ng Ilocos Region. Kasama po ang Zambales at Bataan, Meron pa rin tayong mararanasan na cloudy skies at mga scattered rains and thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi, Dahil pa rin yan dito nga po kay Tropical Depression Waning. So yung hangin na lang naman yan, Pero once na ito'y lumabas na, mawala na ng epekto yun, mga kaibigan. So ilang bahagi naman ng Metro Manila, mga kaibigan, ay asahan naman natin ng medyo magandang panahon ngayong araw ho ng Martes.
Pero pagdating ng hapon hanggang sa gabi, may mga tsansa pa rin po, no? Hindi lang sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, sa malaking bahagi din ng Visayas at Mindanao, may tsansa din ng mga localized thunderstorm, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Ang mga localized thunderstorm may matindi ang mga pag-uulan, may kasama yung pagkulog at pagkidlat, and usually yung tagal ng ulan niya, minsan yung pinaka-max, no, ay umaabot po hanggang 3 oras, na merong dami ng tubig na 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan. So mas maganda ngayon pa lamang, no, na wala pa namang malakas na bagyo, kasi si warning mahina lang, no, ay maging handa tayo sa mga posibilidad ho na pwedeng mangyari. So ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon, and please huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat.